Ito ang bago kong ginawang nozzle. Yan ay double chamber. For the meantime, temporary pa lang muna ang ating pagkakasetup kasi gagawin ko pa ito ng housing. Napaka-safe ng ating double chamber na nozzle. Kung makikita nyo, sobrang dami ng mantika. Pero ayos pa rin ang performance niya. Hindi siya magkakaroon ng overflow. Safe itong gamitin itong aking bagong invention ngayon. Yan ay double chamber na nozzle. First time sa YouTube yan. So, temporary lang muna ang setup niyan. So, ito yung aking blower. Pinangkalan ko lang muna yung aking mga sample na kalan. Okay, so far, blue flame siya. Kahit malalim ang mantika natin. Napakarami ng mantika dyan. Halos mamaya suwatin ko, titignan ko. Okay, so ito ngayon ang bago kong nozzle. Ulitin ko, ito ay double chamber na nozzle. Napakaraming mantika na nasa loob, pero blue flame pa rin siya. Okay, tatantyahin natin yung lalim ng mantika na nasa loob ng ating chamber. Yan, ang lalim niya. So sa tansya ko ay nasa 1 and 1/2 inches ang lalim ng ating mantika na nasa loob ng ating chamber. Ayan, blue talaga siya. O saka ko na ilalagay ang tangke nito. Naka-ready-made na rin yung tangke nito. Ang tangke na ikakabit ko rito ay automatic. Ibig sabihin, automatic shut-off. Ang ilalagay ko na tangke dyan. Naka-ready na, hindi ko lang ina-upload. Ang nagko-concentrate muna ako ngayon sa mga nozzles na ginagawa ko. Kasi ang purpose ko nito, malaman ang performance ng bago kong gawang nozzle na ito. Ulitin ko, ito ay double chamber na nozzle. Ayan, sisimula na siyang mag-init. Napakaraming butas sa ibabaw. Okay, so nagsisimula nang umahon yung ating mga apoy sa mga butas na nasa ibabaw. So ito yung bago kong tuklas. Dinoble ko yung chamber ng nozzle para maski mag-overflow, hindi kaagad babalik yung langis sa lagayan ng ating sa daanan ng hangin. So bahala na kayo mag-isip kung paano ko ginawa ito. Kaya kung makikita nyo, punong-puno yung ating langis. So obserbahan ko ito kung anong mangyayari kapag kaunti na lang yung langis na nasa loob ng ating chamber. May kaunting yellow flame pero tolerable na yan, okay na yan. Ang talagang purpose ko nito, titignan ko kung kaunti lang ang residue na may iwan sa ating pinaka-chamber. Kasi yung iba kong mga ginawang nozzle, malakas makapag-produce ng carbon sa ibabaw, kaya humihina ang performance. This time, itong naisip ko na double chamber na nozzle, titignan ko kung mag-workout ito. Anyway, experiment lang naman ito eh. Kung tama yung hinala ko, di maganda. Okay, so hindi ko na ito lalagyan ng feed kasi masyado nang marami yung ating langis. Okay, so yan ang kabuuan yan. Malinis na malinis yung binubuga niyang apoy, maski punong-puno yung langis sa loob.
Yun ang ginagamit kong use oil. Maski paabutin ng 2 inches ang taas ng langis natin, okay lang, hindi siya mag-overflow. Ginawan ko ng paraan yan. Hindi papasukin yung daanan ng hangin natin. At kahit na marami yung langis, normal pa rin ang kanyang burning operation. Hindi nagbabago, kanina pa yan. Titingnan natin ang talagang performance nito. So kagabi ko lang naisip, why not na gawing double ang ating chamber? Meron pa rin ako naka-ready doon na triple chamber na nozzle. So abangan nyo yung sunod na update. For the meantime, ito ay double, ulitin ko, double chamber nozzle. Iwas sa pagpasok ng langis sa ating pinaka blower. So walang langis na tatagas dyan. Konting inclination lang ang ginawa ko sa ating pinaka daanan ng hangin. Konti lang ang inclination yan. So walang tagas dito sa ilalim. Ang ilalagay ko rito na tangke, yung automatic shutdown. Naka-ready na rin, okay magalala. Ipapapiyawan ko kayo. Ayun, oh. Okay, so far, wala akong nakikitang carbon na napoform sa ibabaw. Kasi yung mga nauna kong mga ginawang mga kalande mantika, mga 5 minutes pa lang, nagkakaroon na kagad ng carbon sa ibabaw ng ating, sa ibabaw ng mantika na yan. Mapoform na kagad yung carbon, mabubuo, para siyang, parang matigas na slag na nababasag. Kaya walang langis na, hindi na nag-continuous yung supply ng langis sa ating chamber kasi ang nasa ibabaw ay solid state na carbon. So naisip ko itong paraan na ito. Titignan ko kung magkakaroon ito ng carbon sa ibabaw. So far wala akong nakikitang napoform ng carbon sa ibabaw ng ating langis. Parang tama yung aking yung aking nasa isip. Kasi dati yung mga ganyan, wala pang 5 minutes, makikita nyo may mapoform dyan na carbon sa ibabaw ng ating, sa ibabaw ng langis. So far, wala akong nakikitang carbon. Malinis pa rin yung ating langis. Yan, nakikita nyo, maalim bukay. Malinis pa rin yung langis na nasa loob ng ating chamber. So, napag-isipan ko to kagabi. Kaya, pagdating ko rito, ito kagad ang ginawa ko. Marami pa akong design nito. Ito ay double nozzle. Naka-ready na rin yung design ko sa tatlong double chamber na nozzle. Ito ngayon. Naka-ready na rin yung triple chamber na nozzle na gagawin ko. Okay, so first time in YouTube ito. Ulitin ko, dinoble ko ang nozzle niyan. Double ang chamber niyan. So far, okay naman ang kanyang performance. Wala pa rin akong nakikitang langis na carbon na napoform sa loob. Malinis pa rin yung ating ibabaw ng ating langis. Yung nakikita nyo na kaunting na yun, tissue lang yun. Pwede natin tanggalin kasi yun na ginamit ko na pansindi kanina. Kaya tatanggalin ko yung tissue na yun. Sagabal kasi yun eh. Matanggal. May maliit na tissue ako kasi na nilagay dito eh. Hindi pa rin matanggal. Ayan na nga natin yung tissue na yun. Ayaw niya magpakuha, ayaw niya magpadukot. Okay, ang main objectives ko nito, malesen yung carbon na mabubuo sa ibabaw ng ating pinaka langis habang nagluluto tayo. So para solid na solid ang ating pinaka
ibabaw ng ating langis. Ang lalim niyan kanina, ano yan 1 and 1/2 inches ang lalim ng langis natin. So kung ikukumpara natin yan sa taas ng ating chamber, sukatin natin. Okay, so idudot-dot ko itong kuwan na ito. Itong lagaring bakal. Idudot-dot ko para malaman nyo yung level. So yun, ang dami ng langis niya. Lalagay natin dyan, ayan. Taas. Hanggang dito. Hanggang taas. Hanggang dyan ang level ng langis natin. Pero okay pa rin ang performance, hindi nagbabago. Okay, so mahigit ng 7 minutes na continuous ang ating pagsisindi. Wala pa rin ako nakikitang carbon content na nasa loob. Malinis pa rin yung ating kuwan, ang ating langis na nasa loob. Walang na-form na carbon. Okay, so ready na uli for mass production ito. Ayan, hindi masyado makita yung mga sumisirit kasi masyadong maliwanag ngayon. Na butas yung nasa ibabaw niyan. Yung ganyang apoy, pag sinalangan natin yan, blue flame na yung pinoproduce niyan, yung bumabaybay sa ilalim ng ating sinasalangan. Okay, 10 minutes na. Wala pa rin carbon na na-form. Talagang malinis yung ating pinakalangis. Hindi na kinakailangan ng mga carbon breaker. Kasi nga, walang carbon na na-form anyway, obserbahan ko pa ito. Titingnan ko pagdating ng 15 minutes ay may nabuo ng carbon. So antayin natin yung 15 minutes. Hindi ko papatayin ang camera. So yun ang objectives ko, yung malesen yung carbon na mapo-form sa ibabaw ng ating chamber. Kasi pag nagkaroon na ng carbon yan yung ibabaw ng ating langis, wala na, nagbabago na yung performance ng ating apoy. Yan, may mga sumisirit na uli sa ibabaw. Lalo na pag nasalangan yan, visible na visible yan yung mga yung 16 na butas sa ibabaw na yan. Okay, so wala talaga akong makitang carbon content na napo-form sa loob ng ating chamber. So ready for mass production na uli yung ganitong klase ng kwan, yung ganitong nozzle. Ulitin ko, ito ay double chamber nozzle. Safe na hindi mag-overflow yung langis. Kahit pa magkalahati yung level ng ating chamber ng langis, hindi siya mag-overflow. Kasi nga yan ay double chamber. Hindi na natin kinakailangan mag-carbon breaker dito. Ayan mahigit ng 11 minutes. Wala pa rin ako nakikitang carbon content na na-form sa ibabaw. Habang tumatagal, gumaganda yung kanyang apoy. Masyado lang maliwanag ngayon kaya hindi masyado makita ang kanyang pagka-blue niya. Lalayaw ako ng konti kasi parang pawisa talaga ako. Okay, satisfy ako rito sa isa kong na-invento na nozzle. Wala pa rin ako makitang carbon na nabubuo sa ibabaw. Yung maliit na parang nando doon, ano lang yun yung tissue. Pero yung pinaka-carbon mismo na napo-form, wala akong makita.
Kasi ito ang pinaka-objectives ko, yung malesen yung carbon na mapo-form sa ibabaw ng sa loob ng ating chamber. Okay, papakita ko sa inyo yung mga carbon na napo-form sa ating chamber. Ipapakita ko sa inyo sa isa kong kalan. So yan ang carbon na napo-form sa loob ng chamber. Na kinakailangan basagin ng basagin. Okay, tignan nyo maigi yung ating yung carbon na nabuo. Ito yun. Ang kapal, oh. Yan ang carbon na nabubuo. Kaya kinakailangan ng mga carbon breaker. Kaya lang, maski i-breaker mo man, nasa loob pa rin yung carbon, di nawawala. Kaya naisip ko, itong double chamber na ito. Para mawala o hindi ma-form ang pinaka carbon sa loob ng chamber. Okay, so far nasa 15 minutes na tayo. Wala pa rin ako nakikitang napo-form na carbon. Malinis pa rin yung ating chamber. Walang matigas na carbon na nasa loob. Langis na langis pa rin siya. So itong aking great challenge, yung ma-minimize yung carbon na nabubuo sa loob ng ating pinaka chamber. So kung mapapansin nyo, wala talagang carbon, bula lang yung nasa gilid. At saka yung tisyong maliit, yung pinansindi ko, pero yung ating chamber, buo pa rin yung performance ng ating apoy at wala akong makitang matigas na carbon na nabubuo. Okay, pagkatapos na ito, yung triple chamber naman ang aking i-concentrate. Pag-aaralan ko yung triple chamber. So far, okay naman tong double chamber na nozzle. Talagang malinis na yung ating pinaka loob ng ating chamber. Wala akong makita na buo na carbon. Hindi tulad ng mga nauna kong ginawa. Ayun. Ganong karami yung carbon na napo-form. Wala pang 15 minutes yun. Samantalang ito, mahigit na 15 minutes. Wala pa rin akong makitang buong carbon. Kasi yung carbon, kapag nagsisindi tayo o gumagamit tayo ng kalandian mantika, nabubuo yan sa ibabaw ng ating level ng ating chamber. Kaya tumitigas yun. Ngayon, pag matigas na, hindi niya na masagap yung tamang content ng langis para magliyab ang ating chamber. Kasi naharangan. Okay, so yan ang performance niya kapag ang setting natin ay nakalagay sa yan number 2. So yan ang kanyang performance. So ilalagay natin sa number 3. Okay, so yan ang magiging performance niya pagka number 3. May mga sumisirit na rin sa ibabaw. So ikakalahati natin. So nasa kalahati ang ating setting niyan. Tingnan natin kung may carbon na. Okay, so far wala pa rin carbon na napo-form. Malinis pa rin yung ating chamber. Hindi tulad ng iba, yung nakikita nyo, bula lang yun. Hindi talaga siya carbon. Okay, so ilagay natin siya sa pinaka-pool. Pero nag-iiwan ako ng hindi talaga masyadong pool. Nag-iiwan ako ng mga 10%. Okay, so yan ang magiging performance kapag naka-pool tayo.
Okay, unti-unting mababawi yan kasi ngayon lang natin itinodo. Ang talagang main objectives ko rito, malesen yung carbon na nabubuo sa loob ng chamber. So mamaya titingnan natin kung magkakaroon talaga ng carbon sa loob. So far wala naman ako nakikitang carbon Puro pa rin siya malinis pa rin naman yung ating chamber. Wala pa rin nabubuong solid na carbon sa loob. Malinis pa rin yung ating chamber. Ayan o. Ang performance niya kapag naka-full. Yan, wala akong makitang nabubuo na carbon content. Malinis na malinis pa rin yung ating chamber. Uubusin ko lang ito, then mamaya titignan ko kung may nabuong carbon o kung hanggang saang level bago mabuo ang carbon. Kasi ang plano ko rito, tatandaan ko yung level ng ating langis. Ibabase ko ito sa igagabit kong tangke. Dapat hanggang doon lagi ang level para ma-maintain niya. Kasi ang ilalagay ko dyan ng tangke ay automatic shutdown or automatic feeding, automatic feeder. Kung gaano kataas ang laman ng chamber, ise-set up natin na maayos yung ating pinaka tangke na ilalagay dyan. Kasi ang ilalagay ko nga dyan na tangke ay, sabi ko nga sa inyo, ay automatic yun. Kung gaano karami ang gusto nating laman ng chamber, makakaya na natin. So masyado ng advance ngayon ang mga kalan di mantika o used oil kalan. Kung ano-ano na ang naiimbento natin dito. Naka-ready na yung mga tangke ko dyan. Hindi ko pa nga lang talaga ipina-finalize. Kasi ang una ko munang gustong mass production itong mga nozzle. Kasi itong pinakamahirap na paggawa, itong nozzle. Madali na yung pinaka-base, pati yung ibang parts. Kasi kung pangit ang nagawa nating nozzle, bali wala lahat ng ganda ng ating ng ating pinaka-base. Yun ang tangke na ilalagay ko dyan. Yun. Automatic na yan. Tested na rin yun. Yun ang ilalagay. Ganong tangke ang ilalagay ko rito. Automatic feeder siya, automatic shutdown, automatic shut off. Ang daming automatic. Ang talagang objectives ko, yung hindi kaagad mabuo yung mga carbon sa ibabaw ng ating used oil na nasa loob ng chamber habang nagliliyab ito. Yun ang pinaka main target ko. So far so good. Wala akong makitang carbon content na nabubuo. Sa mga susunod na video ko, ipapakita ko kung paano nabubuo yung carbon content na sinasabi ko sa ibabaw na nakakasira sa performance ng ating used oil kalan. Kasi pag nagkaroon na ng carbon sa ibabaw na nabuo, wala na. Humihina na yung performance ng ating kalan.
mawawala na yung kanyang maximum performance. Unlike dito sa naisip ko na double chamber nozzle, ayan, wala talaga akong makitang carbon content. Maski ilang minutes na itong naka-open, wala pa rin ako makitang carbon content na nabubuo sa ibabaw ng ating langis. So mami-minimize na yung nabubuong carbon habang nagluluto. Parang tama yung hinala ko sa naisip ko. Okay, so far so good. Talagang wala. Kaninang-kanina pa ito. Yung iba kong mga iba kong mga kalan, 5 minutes pa lang visible na yung carbon na nabubuo sa loob. Kaya kinakailangan halukayin na ng halukayin para mag-back to normal ang maximum operation ng ating kalan. Supposed to be may carbon na nabubuo dyan sa ibabaw. Pero eto, wala talaga Ang tagal ng ang tagal-tagal na. Ilang minutes na ito? May gitna yata 20. Parang nakuha ko na yung sekreto ng ma-minimize yung carbon content na mabubuo. Pero syempre, marumi yung langis, may residue pa rin na may iwan yan. Kung malapit na maubos yung ating pinaka fuel o langis o used oil nasa loob ng ating chamber. Hindi na kinakailangan halukayin pa ng halukayin para ma-maintain niya yung maximum performance. Yan, ilang minutes na yan, walang shutdown. Talagang buo pa rin ang liquid state ng ating langis. Napakalinis pa rin ng ating chamber. Wala akong makitang nabubuong carbon sa ibabaw ng ating used oil. Maganda pala itong itong double nozzle na double chamber na nozzle. Nami-minimize niya yung pagbuo ng mga carbon sa ibabaw. Ayan tingnan nyo maigi. Wala talaga. Pero yung performance niya, ganun pa rin, hindi nagbabago. Lalayo ako at medyo mainit. Temporary pa lang yan, hindi pa yan naka-fix. Pinatong ko lang muna yan dyan. Ayan, may mga sample na ako. Ayan, marami na yan. Hindi ko lang masyadong ina-upload. Sinosolve ko muna yung mga problema sa paggamit ng used oil. Unti-unti kong sinosolve. Nasolve ko na yung overflow. Dati nagawa ko na merong overflow. Ayun, yung isang yun. May overflow yun. So, hindi ko na kinakailangan gumawa ng ganon. Nasolve na yun. Din yung paglabas ng usok sa mga lagayan ng langis, nasolve na rin. So, hindi na rin lalabas yung mga usok sa ibabaw ng ating sa daanan ng langis. Nasolve ko na rin yun. Din yung panghuling-huli ay itong latest, yung patak-patak system. Nasolve ko na rin. Then itong pinaka-latest, yung huli, yung carbon content sa loob. Ang tagal kong pinag-iisipan kung paano masosolve yung pagbuo ng carbon content sa loob ng ating chamber. Ayan, hanggang ngayon wala pa rin, napakalinis pa rin. Liquid na liquid pa rin yung ating langis sa loob ng ating chamber. So kung ikakabit ko yung ating automatic feeder o yung tangke na may automatic shutdown, ile-level ko lang yan sa ganyang level.
para continuous ang kanyang maximum performance. I mean, hanggat hindi ko pa nakikita yung carbon content, tatandaan ko sa aking libelasyon ng aking chamber kung saan magkakaroon ng carbon content. Pagdating doon, itataas ko lang ng kaunti yung libelasyon ng ating use oil para hanggang doon lang ang kuan. Ibig sabihin, mapipigilan niya yung pagbuo ng carbon content. So, pa-improve na ng pa-improve ang ating use oil na kalan. So, as of now, wala pa rin ako makita ang carbon na nabubuo sa ibabaw. Malinis pa rin. Ayan. Liquid na liquid form pa rin yung ating kuan, yung ating loob ng chamber. Kung normal lang na nozzle yan, ako, puro carbon na yung nasa ibabaw niyan. Babasagin babasagin yung ating kuan, yung ating carbon para mag normal operation ulit, mag normal operation ang ating pinakakalan. Okay, so hanggang dito na lamang muna ulit kasi obserbahan ko pa kung hanggang saang level ito magkakaroon ng carbon sa loob ng ating pinaka chamber. So far, wala akong nakikitang carbon. So, maraming salamat sa pagsama. Itong bago kong nagawa, ito yung double chamber na nozzle. So, first time ko itong ginawa. Parang first time din yata ito sa YouTube. So, i-upgrade ko pa ito. Naka-ready na rin yung design ko sa tatlong chamber na nozzle. Naiplano ko na maigi kung paano ko gagawin. Ang problema na lang ay yung paggawa. Mamaya, yun ang bibirahin ko pagka may baganting oras ulit. So, until now, wala akong makitang carbon content sa aking bagong nozzle na ginawa. So, sana may napulot kayong idea. Talagang ganito yung lugar ko. Kasi nga, nag-experiment nga eh. Kaya medyo ganyan. Okay, so maraming salamat sa pagsama. At mamaya bubuuin ko naman yung tatlong chamber na nozzle. So far, itong ginawa ko ngayon na double nozzle, effective naman. Ilang minutes na, halos mahigit na 30 minutes. Wala pa rin ako nakikitang carbon content sa ibabaw ng ating libelasyon ng langis sa loob ng ating chamber. So parang effective. Effective na talaga. Kasi hindi tulad ng iba kong mga kalan, 5 minutes lang, visible na kagad yung tinatawag na mga carbon content. O yung carbon, nabubuo kagad sa ibabaw ng ano yun, ng ating chamber. So this time, wala talaga akong makita. So, abangan nyo yung susunod na update. At sana nagustuhan nyo o may nakuha ko yung idea kung paano ma-minimize ang mga carbon sa loob ng ating kalan, diesel oil o kalan di mantika. Hindi mo na kailangan magano rito. Basagin pa ng basagin yung carbon. Kahit pa basagin niya, nandun pa rin yun. Okay, so hanggang dito lang muna ulit. So, andal din.